Tumingala at natulala na lang ang dalawang import sa ginawa ni Kai Sotto. Nakabawi ang Ibaraki, wild ending ulit. Yokohama B Corsairs versus Ibaraki Robots, Game 2. Opening frame, 3 beses nakakuha ng foul si Kai Sotto, kaso maalat sa free throw line ngayong araw si Kai. 2 out of 5 ang nipasok, pero nakumpleto naman nito ang end 1 play. Nag-commit din ito ng 2 foul na naging dahilan para ilabas siya sa court under 6 minutes mark. Nagtala lang ng 4 points si Kai dito sa first quarter. Halfway mark, naghalimaw ang number 84 import ng Ibaraki, 2 beses nakakuha ng 3-point play opportunity. Parehong nakuhanan ng foul si Kai at ang kapalitan niyang sentro na si Scott, pumakawala din ito ng 3-point shot na naging dahilan para mapa-time out ang Yokohama. After ng timeout ay nag-step up si Kawamura, pumukol ng back-to-back 3. Nakapagtala ito ng 11 points sa remaining 3 minutes ng first quarter, kaya nakadikit ang Yokohama sa score na 30-27. Entering second quarter, tinarget ng Ibaraki si Josh Scott, behind the back na supalpal at nadali sa Pinoy step move ng Japanese. Sinamantala ng Ibaraki Robots ang pag-atake inside the paint habang wala pa si Kai Sotto. Hindi nagdadalawang isip umatake sa loob ang kalaban pag wala si Kai sa ilalim. Hirap din sa pag-secure ng rebounds ang Yokohama na nagre-resulta sa second chance opportunity ng Ibaraki. 3 minutes mark na nang pinasok ko ulit si Kai at bahagyang napigilan na nga ang pag-atake ng kalaban sa paint. Tuloy naman sa pag-init si Kawamura sa 3. Walang naitalang puntos dito sa second frame si Kai. Natapos ang first half sa score na 53-44, abante ng 9 points ang Ibaraki. Third quarter, nagparamdam ang Yokai tandem, Kawamura to Kai Sotto, for easy 2 points. Napatingala at natulala na lang ang 2 import nang biglang sumulpot si Kai sa ilalim. Dahil sa play na yon, ay napatawag ng timeout ang Ibaraki. Kaso na foul trouble si Kai. Dahil sa sipag sa pag-agaw ng rebound, ay natawagan ito ng foul, kaya nilabas na naman ulit. Parehong uminit ang outside shooting ng Ibaraki Robots at Yokohama. Baba sa 4 points ang lead ng home team pagkatapos ng third quarter. Score 70-66. Final quarter, nagkasagutan ng 3-point shots ang number 32 import ng Ibaraki at si Yuki Kawamura. 7 minutes mark na nang pinasok ulit si Kai. Nag-set up agad ng screenplay para sa alley-oop dunk sana ni Oliver. Kaso dumaplis lang sa ring. 4 points ang naitala dito ni Kai Sotto. Mula lahat yon sa free throw line. 2 beses ito nakakuha ng foul. Sayang yung 3 shot attempts dito ni Kai na hindi talaga magsipasok. 2 minutes remaining sa game ay umabot pa ng 11 points ang lead ng Ibaraki. Buti na lang at nag-step up ang mga local player ng Yokohama hanggang sa naging 1 point na lang ang kanilang hinahabol. Umabante pa ng 1 point ang Yokohama sa last 10 seconds dahil sa driving layup ni Kawamura. Yun nga lang ay naipasok ng number 11 import ng Ibaraki ang crucial layup sa transition play. Kaya panalo ang Ibaraki Robots sa huli sa score na 95-94. Wild ending ulit. 10-point game para kay Kai Sotto. Maraming salamat sa panonood mga idol. Please follow and subscribe for more updates.